Opinion Mo. Isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo. Makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo. Gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, isang magandang afternoon ulit sa inyo mga kapartner. O, diba? Achievement, di ako tumawa habang nag-i-intro. Ayan, oy, kumusta? Good afternoon once again. It's a Wednesday afternoon, April 2. Ayan. 2025. Kumusta? April na, 'di ba? Parang ang bilis. Palagi ko lang napapansin, bakit kaya ganun, no? Na kaka-celebrate lang natin ng New Year. Tapos ngayon April na, 'di ba? Tapos ikalawang araw na pa talaga sa buwan ng Abril. Ayan, parang narong-gramming naman tayo dito. Oy, anyway, mga kapartner, good afternoon. O, palagi na tayo si good afternoon, Ani. Ayan, sa lahat, sa amang panig kayo ng mundo. Ayan, good afternoon, good morning, good evening sa inyong lahat. And, isang pinagpalang hapon sa inyong lahat. Dahil nga, sinamahan nyo naman kami ulit sa ating programang Opinion Mo ngayong hapon na ito. Yan, pa-serious ang ng boses. Kala mo, Anyway, kapartner, umpisa na natin to agad-agad. Ano nga ba magiging topic natin ngayong hapon na ito? Pero anyway, bago yan, lahat na yan, alam nyo na ba, na-follow nyo na ba ang lahat ng mga bagong social media pages ng SMNI? Ayan, bago pa matripan ulit ng mga anong tawag nito? Bago pa matripan ulit ng bashers. Ayan, dapat na i-follow nyo muna yun, ha? Newsblast, Puso ng Bayan, ayan. Isa yan sa aming mga Facebook pages, and then DZAR 1026 Highlight News, and sa YouTube din is DZAR 1026 News. Ayan. And para maging updated kayo sa mga pangyayari sa mundo. Mundo talaga, no? Ayan. At eto na nga, ano nga ba ang magiging topic natin ngayong hapon na ito? Punto de Vista ng Bayan. Sangayon ka ba na lumalala ang kagutuman sa bansa sa ilalim ng Marcos Jr. administration? O, may babasahin lang ako dito mga kapartner. Kasi nga, ayon sa SWS, Social Weather Stations, ay parang nagsisurvey yan sila, pumalo na sa 27.2% ang hunger rate ngayong March 2025 or noong March 2025. And mas mataas kumpara sa 21.2% na naitala noong Pebrero. And ito yung pinakamataas na hunger rate mula nang maitala ang 30.7% ng kasagsagan ng COVID-19 lockdowns noong September 2020. Diba? Siya yung, ito na yung pinakamataas na hunger rate so far since 2020. Parang maiko-consider naman natin yung 2020, diba? If ever man may mataas siya na hunger rate. Kasi nga, restricted ang mga movement ng mga tao. And medyo hirap talaga at that time kasi nga pandemic. Parang di natin nga maisip. Diba, nakakatrauma nga kasi parang, wait lang, paano ba tayo makakakuha ng ganito, pagkain na ganito? Kung, pera na lang kung afford mo yung magpa-deliver, diba? What if, ang parang hanap buhay din. At that time, diba, maraming nawala ng trabaho kasi nga nagsarado yung pinagtatrabahoan nila. I mean, the struggle, siguro, the struggle as a whole, diba? Kaya nga, ma-consider natin kung mayroong ganoon, mataas yung hunger rate. But now, siguro naman, mukha din tayo naka-lockdown. Hindi, kasi nga, restricted tayo magbigay ng opinions.
nag-gurgur agad. Lalo na mga social media. Baka ganun, diba? Anyway, yun na nga. Ito yung pinakamataas na hunger rate mula ng maitala ang 30.7% nung kasagsagan ng COVID-19 lockdowns noong September 2020 na survey nila. Sa 27.2% na hunger rate ngayong taon, 21.0% ang nakaranas ng moderate hunger, habang 6.2% naman ang dumaan sa severe hunger. Ayun, wala na talaga siguro tong makain. Alam mo yung pahirapan na talaga. And pinakamataas na naitalang hunger rate sa Visayas, na sinundan naman ng Metro Manila, Mindanao at Balance Luzon. So isinagawa itong survey mula March 15, 2020 gamit ang face-to-face interviews sa 1,800 respondents sa may edad 18 years old pataas. And sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipino na nakaranas ng gutom, di ba? Muling na ituon ang pansin sa mga hamon ng ekonomiya at seguridad sa pagkain sa bansa. Habang patuloy na bumabangon mula sa mga epekto ng pandemya at ibang krisis, nananatiling mahalaga ang mahakbang at programang pamatiyak na walang pamilyang Pilipino ang nagugutom. Actually, kailangan pa ba siyang itanong? Di ba? Parang, mataas yung mga presyo ng bilihin. Mataas yung singil sa kuryente, tumaas yung singil sa kuryente. Kahapon, April 1, effective na naman yung dagdag singil sa Manila Water. Sa lahat ng mga gumagamit ng Manila Water, diba? Sa tubig. So, tapos, mataas na presyo ng bigas. Tinitingnan na magkakaroon na rin ng MSRP ang mga bawang. May MSRP na ang baboy. Lahat na lang may MSRP kasi nga nilagyan ng MSRP, maximum suggested maximum suggested retail price, kasi nga matataas yung mga presyo ng bilihin. And walang trabaho, walang offer na trabaho, di ba? May ang trabaho available lang for ilang months. Then after that, wala na rin ulit. So, sinong hindi magugutom doon, di ba? Siguro ganun. Wala tayong masyadong nakausap ng mga tao, no, with regards to that. Pero makikita mo naman sa, kunyari, lalabas ka sa iyong bahay. We're very much thankful kasi nakaka-afford pa tayong kumain. Pero meron talagang iba na makikita mo na makikurious ka kung may kinakain ba talaga sa... hindi naman siguro kailangan ng survey para i-prove, di ba yun? And the point is, hindi na siguro kailangan pa ng survey na ma-prove yan. Kasi marami talaga mga Pilipino. And I think, meron reaction ang Malacanang dyan. I think si PCO Undersecretary Claire Castro nagsabi, nabasa ko lang, nadaanan ko yun, na i-check nila, pag-aaralan nila kung bakit ganoon yung resulta, bakit mataas yung hunger rate. Hindi ko lang alam kung saang planeta sila nakatira, na saang bansa sila nakatira, di ba? Hindi ba halata, di ba, na maraming nagugutom? Anyway, since marami ang sumagot sa ating punto de vista ng hapon na ito, and sa ating topic ngayong hapon na ito, why not umpisahan na lang natin, no? Why not umpisahan na lang natin na basahin yung kanilang mga komento. Kasi for sure, ayan, marami na namang maglalabas ng kanilang mga reaksyon, komento, opinion sa mga bagay-bagay. Kaya nga atin nang umpisahan, at dahil dyan, merong nagte-text dito. Wait lang. Ayan, ang last na number niya is 442. Sabi niya, sang-ayon ako na super malala na ang sitwasyon ng bansa. Hindi lang kagutuman, kundi sa lahat ng bagay. Pati kalayaan na magbigay ng opinion. Wala na din siya. Eto, si Marisa Pestanas, God Save Philippines. Ralph Christian Lagrazon, wag niya iboto ang mga congressman, congresswoman nyo na pumirma sa impeachment para umusad ang
impeachment ni BBM sa Kamara, I think wala namang wala pa namang inihain, 'di ba? Impeachment against, hindi, baka na misunderstood nyo kasi meron kaming news dyan with regards to that na it could be, pwede, wala pang inihain, but pwede sa 20th Congress. Sabi yan ni Norberto Gonzales, senatorial candidate, posible lang daw, pero walang sinabi na may inihain na. Para to be clear, no? Thelma Baulita Garciano resign. Sabi niya, maawa ka sa ating bansa, lugmok na sa kahirapan. Ano pang maasahan namin sa inyo? Lalong lumala ang kahirapan at krimen sa bansa. Marami ng mga adik, hindi na safe lalo na sa gabi. Sino ba? Actually, mention niya kung sinong gusto niyang dito, pero hindi ko na lang siya i-air out dito. Si Cabias Dancy Watch, Darmen Diaz, Olandria, pahinga ka na. Alam niyo ba kung sinong sinabihan niya? O hindi ko na lang din sasabihin on air. Cheres Chedaka, sobra pa daw, no? Yung kahirapan ngayon, kagutuman ngayon. Dumlao bin Nasep, from best to worst ang Pinas. Dati, okay na eh. Ngayon, mas malala pa bago umupo si PRD. Virginia Hipolito, magtrabaho ka, galaw-galaw para mabuhay ang pamilya at di magutom. Ganun na lang yun. Wag iasa sa gobyerno ang buhay nyo. Magsumikap kayo. Actually, paano magtrabaho kung wala namang available na trabaho, di ba? Shepa Harito, bigyan nyo ba naman ng ayuda at di trabaho? Laging tatandaan, pag di pinaghirapan ng pera, parang hangin lang yan. Flor de Lisa Arcelia Atwell, yung binigyan ng ayuda sa amin, bakit malalakas pa ang mga katawan? Di man nagtrabaho, hintay lang sa ayuda buwan-buwan. Ayan. Tapos, kanino ba yung pera na ibinigay? Sa taong bayan lang din. Pero ang nakinabang, iilan lang. Di na nga din natin sure kung nangangailangan ba talaga sila ng tulong. Baka friends lang sila ni Kapitan. Baka friends lang sila ni Mayor. Yan naman palagi eh. Hindi natin yan masasabi na, oy, hindi. Hindi, ganun talaga. Di ba? Hindi natin masabi na hindi yan totoo sa atin na nangyayari sa ating bansa. Kasi ganun talaga, nauuna sa pila yung mga pamangkin ni konsehal, mga paganon, 'di ba? Si RC Lemon Royal Brewery. Ba't may gutom? 'Di ba niyo pinamigay na ayuda? 'Di ba? Di ba may pinamigay na ayuda? Meron nga, pero ilang lang din, sa mahal ba naman ng presyo, sa taas ba naman ang presyo ng mga bilihin, di ba? Hindi yun kakasya. And hindi talaga yun kakasya kasi walang magsusupply. I mean, walang magsusustain ng binigay na ayuda kasi walang trabaho. Mas better nga, actually, mas 'di ba? Mas suggested ng mga ekonomista na trabaho, hindi ayuda. Ayuda is only for emergency. Like pumutok na bulkan, sunog, tawag neto, bagyo, 'di ba? Mga ganun lang dapat na binibigyan ng ayuda kasi nga for emergency para may magamit lang agad. Pero sabi ng mga ekonomista, it's much more better kung ang ibinigay nyo is trabaho. And trabaho na nakakasustain, hindi ilang buwan lang. Trabaho talaga na pangmatagalan. Alam niyo yun? I mean, siguro, maraming nagagawa. Maraming nabubuo na trabaho pag titingnan lang ng mabuti ng gobyerno kung saan huhugot. I mean, di ba, kung inspiration mo talaga is public service, edi, hahanapan mo talaga ng paraan. We always say that quote na, pag may gusto, may paraan. Pag gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. So parang the other way around ang nangyayari sa atin ngayon. Pag ayaw, tumulong, maraming dahilan. Kaya siya ganito, mga ganyan, mga saliksaan. Hindi dapat ganun ang mentality ng isang gobyerno. I mean, kung gusto nila na magbigay serbisyo sa publiko,
ibibigay nila talaga kung ano yung nakaka-benefit ng mga tao. Hindi nakaka-benefit ng kanilang mga bulsa. Sino ba naman kasi yung nakaka-benefit ng mga pera ng bayan? Palaging sinasabi na eto, diba? May mga, for example, Vice President Sara Duterte, sinasabihan na nangangamkam ng pera ng bayan. Pero, halata naman din kasi na politically motivated lang din siya, diba? Palagi naman alam na yan ng mga tao, lalo na karamihan ng mga tao. Although siguro meron naniniwala na may kinamkam talaga si VP Sara, but a lot of people alam na politically motivated lang, diba? Hindi nila na-realize na yung mga nag-akusa kay VP Sara, yun yung maraming issue sa buhay, diba? Mga issue with regards to pangangamkam ng pera. If isa-isahin nyo sila, you go back sa kanilang background before, meron talaga meron talaga, 'di ba? Sila ng mga record na ganun. Although smaller crimes kung tawagin. Pero meron talaga makikita sa kanila na si ganito may issue siya na ganyan. Si ganito may issue yan dati na ganyan. Kung pwede lang talaga, lalo yung nakailang ulit na, 'di ba? Kamara, Senado. And eto, si Rico Castor Ague Galiado, lumalala na ang eye bags. Si Banatera Queen, sila lang naman ang di nagugutom. May Banalets Afalia Mina, magtrabaho kayo para di kayo magutom. Ganun yun. Which is true. Pero kung dito ka lang talaga sa Pilipinas. Kaya nga, di ba, maraming Pilipino ang nag-a-abroad kasi nga walang opportunity dito sa Pilipinas. Pero kung wala kang kakayahan din na lumabas o pumunta ng ibang bansa, magtrabaho sa ibang bansa, how can you? Di ba? Meron nga, kahit nagtatrabaho, hindi pa rin sapat yung sweldo eh. Dahil nga, maliit yung sweldo, mahal yung mga bilihin sa Pilipinas. Parang gold lahat ang mga bilihin. Pati gulay, mahal. Pero yung mga ibang side naman din yung sa mga agri-products natin, di ba? Kasi mga importers naman din yung mga salarin dyan. O sila lang din nagpapayama. Yung mga taripa-taripa ng bigas, binabaan, importers lang din, di ba? Di ko alam kung sino nga ba talaga, sino ba talaga pinapabora ng gobyerno? Siguro yung mga friends lang ng mga negosyante at hindi yung mga tao. Kasi mahal, mababa yung presyo pagbili, yung farm gate price, no? Yung pagbili nila sa mga magsasaka. Pero pagdating na sa pamilihan, mataas na yung pinapato nila na presyo. Ang naghirap, mas lalo pang naghirap, 'di ba? Sila, ewan ko lang sa kanila, bakit sila ganun? Ayan, si VAP TV. Clueless nga sila, bakit daw nagkaganyan, 'di ba? Sabi, Claire Castro yun ng PCO nagsasabi na, sabi nga niya, bakit pag-aaralan nila, bakit ganun ang resulta ng survey? Abay, hindi halata ba, ma'am, na ganun talaga sitwasyon sa buhay? Kasi sitwasyon sa Pilipinas ngayon. Sabi ni Abby Aguilar, sangayon ako, paano hindi lalala? Lahat na sa panahon ng kasalukuyang administrasyon nangyari na krimen, illegal na droga, sugal, smuggling, pagnanakaw sa lahat ng ngayon siya nasa Pilipinas na ngayon, which is tama. Leia Okada, Don Like, thank you so much. Si Duterte Pinay Loyal 28, Eminent Channel, ayan, Shabu, murag tag 20 na lang daw. Baka ito yung tag 20 na lang, hindi yung bigas. Baka ito talaga yung goal. Ayan, China, same time Pinas. Oo nga. Si Ninya Vlog, tama po. Sabi ni EJ Warrior number 53, kumusta ang oral argument? Tayo pababayarin sa ninakaw sa PhilHealth. Yun na nga. Diba? Bakit ganun? Nakakaawa ng hit... grabe ito mag-comment si Duterte Pinay Loyal 28. Wag ganun. Eric Chara, baka Mr. Chair ako dito. Sabi ni Bring PRRD home, ayuda is very degrading. Ayan. Okay. Hi, MNX Channel. Si Ramil Umbayan, wala pa ako natanggap na ayuda. Kasi nga daw, yung mga ayuda,
sa friends nga lang ng mga ibibigay sa mga friends ng mga politiko, hindi sa mga tao nangangailangan. Easy as patuwinan, kagutuman at kagurguran, marami ngayon. Totoo, marami. Biktima kami ng mga panggugurgur ng mga social media pages namin. Ninya Vlog, ako hindi ko kailangan ng ayuda. Gusto ko trabaho. Trabaho ang hinahanap ko. Yun na nga, trabaho ang hinahanap ko. I mean, we're very much thankful, di ba? We have the job, we're still here, we receive salaries, but how about the people na wala talagang opportunity na ganyan kasi I mean even before pa mahirap sila, hindi nila ma-afford ang mag-aral or magganito, 'di ba? And yung mga requirements pa natin sa trabaho is dapat talaga ito high school graduate, ayan, or college graduate with pleasing personality, parang ganun. Wala ba talagang ibibigay na opportunity para sa iba? I mean, kung wala kang pinag-aralan, 'di ba? Parang parang ang nangyayari pag wala kang pinag-aralan sa Pilipinas, diyan ka lang talaga, maging magsasaka, maging mangingisda. Wala ba talagang opportunity din na ibibigay sa kanila? Parang so far, wala pa talagang sobrang effective na binigay na livelihood, 'di ba? Livelihood projects para sa mga Pilipino. Bakit hindi ba pwede? Hindi ba kaya na magbigay ng trabaho? Kung meron palang trabaho yung lahat ng tao, siguro mababawasan. Seriously, I mean, no joke, 'di ba? Totoo siguro talaga na mababawasan yung hunger rate. Kasi minsan, yung mga ibang mga pa-survey din minsan, diskumpiyado ako minsan din Kasi nga sinasabi, maraming job opportunities. Ganito, tumaas yung job. Nagkaroon ng jobs at this month, at this time, at this point in time, at this point sa isang taon, di ba parang ganun Pero marami pa rin naman ang makikita mong walang trabaho. Doon parang nangongolekta na lang ng basura. Alam mo yun, parang ganun. I mean, 'di ba? Kung kayang-kaya yan sana dapat na mabigyan ng lahat ng Pilipino ng trabaho. Ang daming pwedeng gawin dito sa Pilipinas. Ang daming job opportunities na hindi nakikita. Si Crescenciano Prado, maing hapon, Asimenay, Miss Val, sang-ayon ako na lumalala ang kagutuman. Talamak ang droga at krimen sa bansa, kaya vote Duterte 10 or Duterte 10. Bring him home, our beloved Tatay Digong Duterte. Felix TC1, yes. Miss Carla, hindi naman ako si Carla. Si Val naman ako. Agree ako na mas lumala ang gutom sa Pinas. Kaya vote straight PDP laban. Marisa Pestañas, God Save Philippines. Ralph Christian Lagrazon, wag niyo iboto mga... yan. Galit na siya. Si Arcelia Zanea, mapagpalang hapon muli. Asimenay, this is the air 1026 Mamba viewers. Ingat po kayo. Greetings from Hong Kong. Si Liza Combe, Sotete Straight, PDP laban. Luis Pedere, opo, sabi niya. Si JCL Eramil, lalo naghihirap ang mga Pilipino ang mabilihin like bigas o mga pagkain, lalo nagmahal, di namin makayanan ang mga tumataas na presyo nito. Yun nga, tumataas ang presyo ng mga bilihin pero ang sweldo din hindi tumataas. Si Leia Okada, ang hirap sa botohan dito online. Bobo pa naman ako sa paggamit ng CP. Oy, grabe. Di ako naniniwala sa'yo na bobo ka gumamit ng CP, Leia. Grabe ka naman. Nag-degrade sa sarili mo. Hindi ka, kaya mo yan. Patulong ka na lang sa mga friends mo or kung may family ka dyan, kasama mo na mas techy sa'yo, patulong ka na lang. EJ Warrior, kaya mas madami ang nag-abroad dahil sa high standard ng Pilipinas sa posisyon. Pero yung presidente natin, second year college lang. Sana all. Oy, comment niya to, Hadi. Yun galing sa akin. Ala ka, EJ Warrior. Anyway, ayun na nga, di ba? Dapat nga kung magiging chief executive ka ng isang bansa, dapat nga talaga yun doon nag-apply sa iyo ng di ba, ng mataas na parang standard, fit to work, parang gano'n. Doon nga naging nga yan, 'di ba? Naging parang joke nga yan sa atin dito sa Pilipinas na wow, mag-sales lady ka lang.
kailangan mo na, for example, with pleasing personality, high school graduate, ayan, mga ganon. Medyo may height requirement pa nga. Minsan, dapat kung sales, dapat ka 5, umabot ng 5 or 5'2", 5'5", mga parang ganon. Pero, pag maging politiko ka lang, as long as you're a Filipino citizen, naturally born Filipino citizen, nasa tamang edad ka na tumakbo para sa isang posisyon for national government, for local government, pwede na. Diba? Pwede ka nang tumakbo. Abay, pwede naman pala. Dapat, diba? Yun lang yung requirement para tumakbo sa isang posisyon sa government. Wow. Dapat nga siguro talaga may isali sa, I mean, not degrading sa iba. Pero dapat nga siguro talaga, mas mataas dapat yung standard natin, diba? Sa mga politiko. Kasi nga, sila yung magiging, parang, sila yung magli-lead sa Pilipinas. Sila yung magli-lead sa isang local government, diba? LGU nila sa mga lugar nila. For example, mayor, governor, diba? Parang ganun. Di ba mas maganda talaga na high standard? Ito naman kasi, baliktad naman kasi yung mga pa-standard nila. Dapat doon nila ginamit yung mga pleasing personality, college graduate. Di ba? Ay, nako naman. Ayan, kami mga OFW, grabe yung medical namin, maka-abroad lang. Pero yung isa dyan, buhok lang, pinagdadamot. Ayan, grabe si EJ Warrior number 53. Saan ba nag-abroad si EJ Warrior? Ayan, di ba? Oo nga, dadaan pa sa mga medical na gano'n. Grabe, dadaan pa sa mga ganitong training, dadaan pa sa ganitong test. Pero pag tatakbo ka ng politiko as a politician dito sa Pilipinas, wala lang. Basta nasa tamang edad ka, naturally born citizen, Filipino citizen ka, wala. Ayun na. Diba? Bakit naman ganun? Si Jing Conbanwa, ayan. Okay, gin-rate niya yung mga kasama natin dito sa live. Si AL, sabi niya, fellow Filipino registered voters, please support in voting PDP candidates with track record of public service in your city as mayor, vice mayor, district councilors, and district congress. Kahit pa hindi naging di ba? May mga tao naman talaga na may nagawa na sa Pilipinas na minsan naiisip mo baka naman sana siya na lang yung tumakbo, hindi yung isa dyan, kumbaga parang ganun. 'Di ba? Try nyo si bahala na kung sabihin nyo ako nangangampanya ako dito. Try nyo naman si Pastor Apollo C. Kibuloy, 'di ba? I could attest, 'di ba? Dito sa KOJC, hindi naman siguro lang sa kalaman ninyo, taga KOJC ako, pero 'di ba, try nyo. Actually, marami ako nababasa dito na not so good comments din. Kasi nga, marami naman din tayong viewers na may or may not parang agree on what I am saying. Akin lang to ha, opinion ko lang to, hindi to kasamang dito, station. So, pero why not try nyo si Pastor Apollo C. Kibuloy? Maraming mga negative feedback siguro na mababasa nyo online. Syempre, ganun yan cyberspace yan 'di ba? O online, 'di ba? Platform, social media, parang gano'n. Marami talaga naninira. Pati nga si FPRRD, sinisiraan nga Pastor Apollo, you may find a handful of negative news, negative articles, negative info about him. But why not try nyong i-consider yung mga nandito sa KOJC, mga pinagsasabihan ng mga taga KOJC, di ba? Na ganito si Pastor. For sure, di ba? If totoo yung mga sinasabi nila against Pastor Apollo C. Kibuloy, he's running for for a senator, di ba? Ngayong midterm elections. For sure, kung totoo yan, isa ako sa hater kasi ako ng mga ganyang mga bagay na ganyan ka, how do I say that? Feminist ba? Ayoko malamangan kunyari mga parang gano'n, mga opposite gender, 'di ba? Ayoko nang nadedehado ako parang gano'n. Gusto ko ako talaga lamang minsan parang gano'n. Pero kung alam kong kaya ko, gusto ko ako lamang. Ayokong gusto na malamangan ng opposite gender.
if ganyan ang ginagawa ni Pastor na kunyari totoo yung mga nababasa ninyo, ako pa ba magde-defend ba? Will I still be defending him? Diba? I-defend ko pa rin ba siya hanggang ngayon? Kung iisipin na natin, hindi, di ba? Bakit ako magde-defend kung masamang tao? But you can see, over and over again, kahit ano pang mga paninira nyo against Pastor Apollo C. Quiboloy, parang, naano ba ka, ako, for example, di ba? Parang, naano ba yung pag-defend ko sa kanya? Nabawasan ba? Di ba? Palagi kong naisingit yan dito sa programa. Kasi nga, marami kasi ako nababasa din, in a way, na mga pa-comment na not so good, di ba? Against our beloved pastor. But we know him, di ba? Sa mga kumpara sa mga nagrereklamo against sa kanya, ilan lang naman sila. Sige, sabihin natin na 10 sila. Okay. But, marami pang milyon-milyon dito sa loob ng KOJC na makapag-testify sa inyo how, di ba? Paano, kung ang tawag na to, parang isang peke, 'di ba? Peke yung mga sinasabi na it's a lie, 'di ba? Sinasabi na against Pastor Paul. Kadami-dami namin. Mas siniwala kayo sa kukonte lang ng mga tao. Meron ding mga politically motivated na mga articles, 'di ba? Kung malalaman, kung alam niyo lang, kung masusubaybayan niyo ang mga programa ng SMNI, yung kaso na kinakaharap ni Pastor ngayon, matagal na yung naibasura. Pero dahil nga, 'di ba? Isa sa mga factor is malapit siya na kaibigan ng FPRD, binuhay. Para lang talaga may masabi. Parang, ay, lahat ng mga kaalyado ni PRD, ganyan. Everyone who's defending him, may baho yan. Pangit yung mga track record yan. But, kung magsuscrollan din kayo sa mga FB accounts niyo, di ba? Marami na din ang makikita ko. And I'm very blessed kasi marami akong makikita din na before, pangit din daw yung impression nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy. But since alam na talaga nila na how Pastor defended PRD, and now yung mga nangyari kay PRD din, pinakulong illegally, pinadetain lang din siya sa ICC sa Netherlands, nakikita nila na if hindi talaga totoong tao, hindi talaga mabait na tao si Pastor Apollo C. how can they be friends with FPRD, diba? Na a lot of people then ang makakasabi na okay talaga ang pamamalakad ni PRD, diba, sa Pilipinas. So paano nga daw niya matrusted si Pastor Apollo kung masama talaga siyang tao na against illegal drugs nga si PRD, drug war, diba? Mga anti-criminality. So parang na-twist din ang kanilang mga impression kay Pastor kasi na trusted daw siya ng dating Pangulo. So why not we trust din daw kay Pastor. So yun lang, 'di ba? Try nyo din. I mean, siguro naman yung lahat ng mga senatorial, nangampanya na ako, no? Lahat naman yung mga nasa senatorial slate ng PDP laban, kung sinuportahan sila ni PRD, edi may malaking tiwala din talaga si PRD. Kung may tiwala kayo kay PRD, may tiwala din sana talaga tayo sa pinagkakatiwalaan niya, 'di ba? Kasi nga kilala niya yan yung mga tao na ganyan. Ay yung mga tao na yan na nasa kanya senatorial slate sa PDP laban, 'di ba? Sabi ni Leia Okada, 2016 pa ako nanunood ng SMNI. Oy, thank you so much. Ano daw? Sino ba inaway? Sino bang inaway ni Crypto Airdrop? Okay ka lang, Crypto Airdrop. Hindi ko masyadong magets kung positive or negative ba yung comment mo. Ayan. Ninya Vlog, yes, straight vote PDP Duterte team from Bohol. Ayan. Si Raquel Tahores, watching from Colin Bay, Hong Kong. Malala na ang kagutuman dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Na starstruck ako sa mga price pagpunta ko sa palengke last year, pag uwi ko sa Pinas. Mas mahal na ngayon kumpara last year. Raquel Tahores. Ayan. Sabi ni Sub-Saharan Mindanao. Ayan. Shout out mga taga Davao City. Taga Davao City dahil sa Sub-Saharan Mindanao. Ayan.
Sabi ni MNX Channel, ayan, ako din Miss Val, nakilala ko lang KOJC nung Siege kasi ang alam namin, kulto kayo. Kaya in-explain ko nga sa mga kapatid ko at shinare ko sa kanila. Yung kuya ko nga dating daan pero iboboto si Pastor. Oy, thank you so much. Marami talaga, we're aware, no, na marami talaga mga nagsasabi sa KOJC na kulto kami. Ayan. Hindi ko lang alam kung mukha kaming kulto. Hindi. Marami talaga. Aware kami dyan sa mga comment na ganyan. Pero, sabi nga, di ba? Truth will set you free. Malapit na. Marami ng mga natitwist ang kanilang impression, 'di ba? Kahit yung mga banateros, kasama namin dito sa SM9, inaawin talaga nila na sinasabihan nila si Pastor, naniniwala sila sa mga negative comments about Pastor. Ay, ganyan, Jeff. Paano yan na tinawag na appointed son of God? Si Pastor Apollo C. Kibuloy, talaga? Totoo ba? Mga ganyan sila. But, look at them na wala kaming binigay na pera sa kanila. It's just that na may one time na pumunta sila kay PRD sa Davao and pumunta na din sa KOJC compound namin sa Davao City. Pero, kaya yun, nakausap nila si Pastor, na pumasyal sila sa Glory Mountain, Prayer Mountain, yung iba pang property, 'di ba, ng KOJC. Doon nila nakikita na hindi naman pala totoo. Wala naman palang gun store doon sa Glory Mountain na sinasabi nila na si Pastor Apollo C. Kibuloy daw nagsusupply ng mga armas. Wala kaming armas dito, sa totoo lang. Pwede kayong mangatok lang sa namin, sa gate. Walang tututok, manunutok sa inyo ng mga baril diyan. 'Di ba? Sinasabi daw na may mga KOJC Siege, makikita nyo naman, di ba? Sinasabi, meron daw mga sex ring, parang ganun. May mga biktima ng sinasabi nila na marami daw biktima sa KOJC sa mga sexual abuse, di ba? Mga minumolest siya, parang ganun. Kung totoo pa lang yan, sinasabi nila, noong KOJC Siege, marami ang pulis sa compound. Hindi, kung totoo yan sinasabi nila, sana may lumapit na sa mga pulis. Sinasabi na sana nila sa pulis, sir, tulungan niyo po talaga kami kasi halughugin niyo ng maayos ang compound kasi nagtatago. Ilagay natin, diba? Nagtatago lang dyan si Pastor. Kami, biktima kami ng mga sexual abuse, pagmumulest siya, paggaganito, human trafficking kami, biktima kami ng human trafficking, pinapahirapan kami. Meron ba lumapit, 'di ba, sa mga libo-libo ng mga pulis? For a fact, nakikita nyo sa mga video at that time. Pero namin forgiven na sa amin yung mga PNP char. At that time, 'di ba? Parang makikita niyo talaga ang rage, 'di ba, ng KOJC members against sa mga PNP kasi sinasabi nila hinalughog ba naman yung holy kumbaga tawagin holy place, 'di ba? Yung compound yun religious compound yun So it is safe to say na holy yan para sa mga nandoon sa compound kasi sumusunod sa religion, 'di ba? For example, sa congregation. Di sana marami na sana nagsabi sa mga polis, kami, safety nyo kami dito, alis nyo kami dito, evacuate nyo po kami, please lang, mula dito sa Wala naman di ba? Wala kayo nakikita, nakikipaglaban pa, dumidepensa pa, nagpe-prayer pa na sana ma-enlighten, kumbaga yung mga polis, wala namang katotohanan, wala doon si Pastor. Willing pa mag-defend, makikita nyo, di ba? Willing pa mag-defend sa KOJC. Kung totoo kaming biktima dito ng human trafficking and sexual abuse, matagal na sana kang humingi ng tulong. 16 days pa naman sa compound, wala talaga makaisip na humingi ng tulong, di ba? Tapos pinapalabas pa, may mga bata daw na tinatago. Di sana may lumapit na bata, di ba, sa kanila? Sa kadami-dami nila, talaga. Mas confident sana yung mga, kumbaga sinasabi yung biktima, kung maraming pulis. Kasi mafe-feel nyo na kayo, in league kayo, di ba, sa isa't isa. Pero wala Tapos yung mga sinasabi nila, may mga bata, child trafficking, mga ganun-ganun. Mama niya yun May isang balita kasi na sinasabi ng PNP na meron daw, PNP? Baka ma-fake news ako, no? Hindi, kaya may sinasabi na may tinago daw na bata. Mama niya yun pinatulog niya yung anak niya kasi tanghali.
'Diba? Kung hindi nyo ginambala yung compound ng KOJC sa Davao City, payapa sana makatulog yung mga bata. 'Diba? That time, pinapalabasin nyo na masama ang KOJC. O yan, nagalit na si Van. Ayan, eto, babasahin muna natin yung mga comment. Sabi ni Leia Okada, pangarap ko makapunta sa Glory Mountain. First time ko pumunta sa Glory Mountain, feeling ko nasa abroad ako. Ay, mga makikita nyo sa Reels na parang hiking dito sa parang forest sa America, forest sa Europe, forest sa Canada, mga ganyan, sa Latin America na side, mga ganyan. Feeling naman nasa abroad ka pag pumunta ka ng Glory Mountain. Kaya nga, sabi ni Duterte, Pinay Loyal 28, kaya nga mula nung siege, hindi na ako nanood ng mainstream media na I-hate. Bakit? Panchismis lang pala yung show niya at pambubuli kasi mapera siya at dahil din sa views. Sabi ni Eminek Channel, kalma lang daw ako. Oo nga, nagbasa na nga lang ako ng comment. Sabi dito, mabuhay si Pastor, mabuhay ang KUJC, mabuhay ang SMNI, mabuhay si Tatay Digong. Ayun na nga, kung totoo talaga na, kung totoo lang talagang nangyayari, kung yung mga negative infos na nalalaman nyo, kung totoo lang talaga yan nangyayari dito sa KOJC, marami na siguro ang parang magkakawatak-watak siguro talaga kami. Ngayon kinukuyog kami, diba, KOJC? Pero hindi mas lalong tumitibay yung pag-defend Totoo lang, wala ako dun sa Davao City at that time sa KOJ Siege. Pero marami akong mga kasamahan din dito na nandoon. So pagbalik nila sa Manila, dito sa sa SMNI, ganyan. Sinasabi nila na mas malungkot pa, ay mas masakit pa sa puso yung nalaman namin nag-surrender si Pastor kesa yung mga pinaggagawa ng PNP sa kanila. Bakit mo iso-surrender yung isang tao na inosente, di ba? Alam kasi namin, even from the start, na dahil lang yan din sa politika. It could be napahirapan doon si Pastor. Bakit siya? I mean, ang sakit sa puso ba napahirapan siya sa kulungan na hindi niya deserve? Yun yung feeling, di ba? Kaya nga, mas masakit pa nung nalaman namin nag-surrender si Pastor. It's not a relief for us, di ba? Parang it's a grief. Hindi siya relief. Parang grief siya para sa amin na, hala, nag-surrender, willing naman kami mag-defend sa iyo Parang ganun. Kasi nga, hindi totoo. Siguro inggitera lang siguro yung mga iba dyan. Kasi walang magda-defend sa kanila na sobra-sobra. Ayan. Sabi ni Leia Okada, sabi ni Boss Dada, para kang namatay na nasa langit kung nasa Glory Mountain. Paradise daw kaganda. Oo nga, pero pag pumunta ka ng Glory Mountain, dala ka ng jacket In case in the future, nakapunta ka sa Glory Mountain, if parang maging normal na ulit, lahat ng mga nangyari dito sa Pilipinas. I mean, we received naman kasi before ng mga visitors sa Prayer Mountain namin, yung may mga bahay, kung if ever may makikita ng mga footage, minsan sa TV or minsan dito sa online namin ng mga live stream namin, yung mga bahay na pink, blue, yellow, yan, Prayer Mountain kasi yung tawag niyan. Yung mga pine trees, puro pine trees na makikita nyo na may mga flowers, yun yung Glory Mountain. If ever pupunta kayo ng Glory Mountain, dala talaga kayo ng jacket kasi ang lamig. Oo. And doon sa Prayer Mountain naman, it's not usual na makaka-experience tayo ng fog, 'di ba? Pero gabi-gabi doon sa Prayer Mountain, yung may mga bahay, pink, blue, and yellow houses, yung mga mansions, palagi din makaka-experience ng fog doon. Si Ninya Vlog, paninira lang naman yan. Ayan, si EJ Warrior, wag kang umiyak. Lovely, sabi ni Lovely, asin mo na ilang totoong nagbabalita. We love you, Pastor and Tati Digong. Mabuhay kayong lahat. Straight vote for PDP Laban, watching from Hong Kong. Alam nyo, we're very much thankful sa mga suporta niyo, sa paniniwala niyo, SMNI, with regards to, although they may perceive us as a small broadcast media, but para yung supporting you make us feel big, kumbaga, diba? Kasi nga, kahit sasabihin nila na, ay, maliit lang naman yung SMNI.
Pero yung support niya, lalo OFWs abroad, I mean, hindi ako nagbubuhat ng bangko, ha? Pero, parang gano'n na ba? Hindi. Kasi, makikita natin doon sa abroad na pag may SMNI, I mean, OFW would be parang, di ba, pag may interview, willing sila magpa-interview. And then dito sa, natatawa nga ako, di ba? Yung sa The Hague, marami mga OFW na nasasabi na, pag may makita ng media na, ay, wag tayo dyan. Pag may makita na SMNI, sinasabi nila, uy, dito tayo. Which is maririnig kasi natin sa video. And we're very much thankful because of that. Yung mga support din nyo. I mean, may the Almighty Father bless you always. Di ba? Lahat. Kayo lahat. Si Esther Gaturan Acevedo, good afternoon sa inyo. Ninya Vlog, panini. O yan. Sabi ni Ninya Vlog, yes, ako din. Hindi ako KOJC, pero naintindihan ko ang KOJC. Inaaway ko sila pag magsabi ng kulto ang KOJC kasi alam ko mabait ang KOJC. Uy, wag mo awayin, ha? Ayan. Sabi ni Duterte Pinay, Loyal 28. Kaya nakakainis ang survey kasi hindi pumapasok si Pastor, mind conditioning. Akalain nyo, kukunti lang sa PDP laban ang pumapasok. Makikita naman natin yung support, diba? All over the world, diba? Mga OFW, makikita dito sa Pilipinas kasi nga, maraming supporter si PRD. Sa lahat ng mga sinusuportahan ni PRD, yun yung binoboto ng mga supporters. Yeah. Di ko lang alam sa mga pa-survey nila. Ayan. Si Brian Anotado, good afternoon sa'yo. Si Jericho Galbot, yes po, Pastor Apollo Sige Buloy is a good leader, straight vote, PDP, laban. Yan. Sabi ni Julita Agi, Julita Agi is watching, ha? Mga ka-partner, sino pa ba? Magbasa tayo. Sabi ni Soldier Stories and Wives, yes, hindi lang gutom dahil tumataas ang krimen, drugs, talamak ng korupsyon. Palayain na yan, walang kwenta. Wala daw kwentang, huy, wag kang ganun, Mary Jane. Sabi ni Akari de Cavs, hindi lang gutom, lumala ang korupsyon, lumala ang kahirapan, lumala ang utang na bansa, lumala ang mga adik. Uy, please, maawa ka na sa mga Pilipino. Norma Awa, magaling lang sa plano at speech. Si ABN Albert, ang mga buhaya lang naman ang busog sa bagong Pilipinas. Di ko nga alam kung bagong Pilipinas ba talaga dapat itawag eh. Si Jessica Rodrigo, lalong gutom ang taong bayan. Alvin Wayan, oo naman, tinatanong pa ba yan? Sorry naman. Tinanong lang namin eh. Ayan, si Michael Magsworth, policy na tanggalin sa pwesto. Bayan ng bansa Pilipinas ang hindi American citizen na katulad. Dapat daw Pilipino, hindi American citizen ang mamuno sa bansa. Sabi ni Michael Magsworth, may naka-Chinese character. Uy, grabe naman. Wag siguro. Ayan, di ko na lang babasahin sa ere yung comment mo. Angel Ray, sabi niya, yes. Jovelyn Aberde, of course not. Ano of course not? Hindi ka sang-ayon na lumala ang kagutuman sa bansa? Bravo sa'yo. Nakaka-afford ka. Veron Rosario, ano pa? Gutom ang mga tao sa pamumuno ni... Sabi ni 31, naman. Si Lindy Patilio, I don't like... sabi niya, I don't like the current administration kasi daw marami corrupt. Okay, sabi ni Junya nga, yan. Grabe tong isang nagko-comment sa atin. Sabi niya, ikaw admin, sang-ayon ka? Sabi ni Nathaniel C. Saldo. Hoy! Tanungin natin si admin. Kung sang-ayon siya. MC, ayan. Sentimento niya. Sabi niya, lahat ng Marcos daw never. Hindi niya daw iboboto. Mahal daw kasi yung sibuyas, baboy at bigas. Sila lang daw yung busog. Sila rin na lumala ang gutom at talamak ang mga adik. At ang daming krimen. Grabe. Walang katakot-takot ang mga demonyong kriminal ngayon. May naka-Arabic character, sabi niya, never ako sasang-ayon sa binoto ko yan. Sobra pagsisisi. Dumami mga nagdroga ngayon, mahal na bilihin, wala ako nakita magandang ginawa niya.
I mean, hindi ka nag-iisa kasi ako personally din, isa din ako sa mga nabudol. Si Joel Itet de Vinagracia. Hoy! Bakit nagkapamilya tayo? Baka ano tayo magkapamilya? Oo, hanggang nandyan ang magnanakaw, gutom ang mga mararanasan ng ating bansa. God save the Philippines. Si Joseph Sabehon at si Ariel de Castro, good afternoon sa inyo. Si Kosain Roden. Di ako sang-ayon dito. Paano naging gutom? Ikusa naman talaga silang di nakain yung iba na kargado. Si Hersey Soriano, yes, during Tatay Digong terms, kahit pandemic that time, madaming nawala ng trabaho at nagsarang negosyo, pero hindi gaanong hirap ang tao. May food supply at talagang tako ng mga tao ng mga urakot kaya nabibigyan ng maayos ang food supply at pera from government. Ngayon, ang daming tambay sa streets, daming namamalimos at nangingin ng pagkain. And no, FPRRD is not perfect, but he tried and did his best during his term and even until now. Ayan. Hindi naman siguro ganun mahalin ng mga tao ang isang politiko. I mean, 'di ba? For example, PRD, hindi naman siguro yan mamahalin ng sobra-sobra ng tao kung hindi nila nakita yung sincerity sa public service. Bakit nga ba? Siguro questionable yan para sa kanila. I mean, the critics, siguro questionable para sa kanila na bakit nga ba? Kahit anong paninira, mas lalong tumitibay ata yung suporta sa mga Duterte. Ano kasi yan eh. You did something good first sa mga Pilipino. Kaya ang support din, ang balik, is sobra-sobra din yung sobrang tibay ng suporta. Diba? All over the world. Sino ba naman ang makakita nung parang global birthday tribute, diba? Para kay PRD. Wala pang gumawa sa kanila ng ganun. Diba? Kahit saan. Nagtitipon-tipon para ipagdiriwang ang birthday ni PRD na kasalukuyan nakadetain sa The Hague. And sabi nga, diba, nila Kitty, ni VP Sara na masaya si PRD sa lahat ng suporta and thankful siya sa lahat ng mga suporta. Dahil kahit ano man mangyari, patuloy, 'di ba? Support ng Pilipino. Wala nagsabi na ayoko na sa kanya kasi nga baka totoo talaga na yung extrajudicial killings sa drug war, 'di ba? Pero ginigiit ng mga Pilipino kahit 'di ba, meron pa Zero Remittance Week na ikinasa as a protest, as a form of protest sa ginawa pagmamalabis, yung unfairness na ginawa towards PRD. Di ba? Maraming ganun. Walang gumagawa sa kanila ng... hindi nila na-experience siguro yun kasi kaya siguro nainggit sila. So, diba, sinabi ba naman, 60K lang daw yung dumalo sa indifferent, di ba? As a whole daw, dumalo sa mga pagtitipon for PRRD. 60K lang daw. Napakarami location nun sa... Pilipinas pa lang, napakaraming location na. Siguro Pilipinas. Sa Davao City, kung makikita nyo sa mga videos, I don't think, may makikita nyo sa video na talaga, 300. Kasi kung 60K lang, was it all over the Philippines or all over the world na hindi ko lang, I'm not so accurate with kung para saan, kung ilang location yun. But, basta parang ang sinabi ng PNP as a whole 60K lang yung dumalo. I hope I'm not mistaken. So 60K lang na yung dumalo sa mga pagtitipon. I think the locations are hundreds of locations yung tipon-tipon kay PRD. Siguro merong konti lang, pero sa Davao alone, napakarami. Makikita nyo naman, 'di ba? May footages kami. Makikita nyo naman, hindi yun edited. Biglang Oo, totoo, hindi yun edited ng mga Totoo talaga yung drone shots talaga yung mga Di kagaya ng iba dyan. Nag-i-edit halata naman. Hindi, char lang. So anyway, di ba? 60K lang daw. So, siguro inggit lang talaga sila. Kaya sinasabi nila yun na umabot talaga dapat ng million yun eh. Ayan, di ba? Ilang libo palaging ang dumadalo sa mga pagtitipon para kay PRD. Sabihin mo lang 60K. Sure, uy.
Diba? Ayan, wala na pala tayong sapat na oras. Ufalock TV. Kaya nga magkaibigan sila Pastor ACQ at FPORD, mga mabuting tao. Same feather flock together, ika nga. Sabi ni Leia Okada, sinungaling daw si Spokes ng PNP. Ayan, si Pocholo, hindi lang gutom, sobrang gutom. Ang liit ng sahod, balaw lahat ng bilihin, pati bayaran sa kuryente, tubig at pati pamasahe, tataas din. Noong panahon ng COVID, ang pinakamasayang buhay namin, hindi ka magtatrabaho, abot-abot and dating ng ayuda. Dito sa amin, ilabas ng upuan, may maglagay ng manok, bigas at gulay. Sabi ni Duterte, Pinay Loyal 28, grabe, laki ng utang, walang projects. 16 trillion ang budget, 6 trillion kawang Pilipinas. Ayoko muna talagang umuwi. Sabi ni Esther Gatura na si Bedo, basta kami, solid PDP laban kaming pamilya. Ayan, nako, tapusin na siguro natin ito. Meron din tayo sapat na oras eh. Anyway, thank you so much mga kapartner sa lahat ng mga sumusuporta sa opinion mo. Salamat sa lahat ng mga subaybay sa opinion mo from Mondays to Fridays, 5 p.m. to 6 p.m. Thank you so much din sa panonood. For sure, nanunood din kayo na makialam from 3 p.m. to 5 p.m. Mondays to Fridays din. And sa lahat pa ng mga programa ng SMNI. Ayan, 'di ba? Mga newscasts namin and sa Pulso ng Bayan, SMNI Nightline News. Ayan, thank you so much talaga. Banateros. Ayan, Banateros sa SMNI na programa. Thank you so much sa lahat ng suporta nyo. Kahit ginugurgor ang SMNI, patuloy pa rin yung stay strong pa rin yung pagsuporta ninyo. Kahit 'di ba, nasashock talaga kayo. Ay, wala, may panibago na naman ng mga links na ipoprovide namin para sa mga bago namin social media pages. And still, you were there, Aman, believing in us, supporting in us. Thank you so much sa lahat sa inyo. Saan man panig kayo ng mundo. Ayan, may the Almighty Father bless you all, mga kapartner. At ayun na nga, see you next time. Ayan, sa ating episode dito sa Opinion Mo, Amping Kanunay. Samut-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinion Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.